Ayan. Magandang araw. It's another day, another vlog day. Bago natin sagutin, may nagtanong nga pala. Ang tanong niya, paano daw ako nakarating dito sa Amerika? Pero bago ko yan sagutin, I'm so very happy and thankful. Meron na tayong 16 na subscribers. Oh my God. Thank you very much sa inyo. When I started, it was like 2 months ago, ng February. Pero ngayong April ko lang naisip na mag-upload ng mga content. Although, hindi ko pa alam kung ano talaga ang content na gusto kong gawin, pero ito ay about my life dito sa Amerika. Ngayon, mga simpleng bagay na ginagawa ko sa araw-araw. Yun lang siguro ang aasahan nyo. Sabi ko nga, this is uncut. Kung ano ang nakikita nyo, yun na talaga yun, di ba? Kasi yun yung buhay. Yung buhay ko dito na everyday or basta yun yung mga bagay na nangyayari sa akin dito. Hindi iyon scripted at iyon ay tunay na ganap or kaganapan. Yan pala, thank you ulit sa mga subscriber natin. Sana naman po ay masuportahan nyo din po ako kagaya ng ginagawa nyo sa ibang mga vlogger, di ba? Yan, sumusubok lang naman tayo. Pero wala namang masama, di ba? Para subukan natin. At saka syempre, gusto ko din po ito. Wala ngang bagay na kayo ay pipilitin lamang. Magandang gawin ang isang bagay na talagang gusto nyong gawin, di po ba? Para ngayon, iyon ay natural lamang na lumalabas or nangyayari sa atin. Like, yung mga sinasabi natin, hindi na natin kailangan i-script yun. Hindi natin kailangan isulat. Sabihin na lang natin kung ano yung gusto nating sabihin para natural na lumalabas sa ating bibig. Yun, maraming salamat ulit. Uy, 16 na kayo! Thank you! Tuwang-tuwa po ako, hindi nyo lang alam. Salamat talaga. It comes from the bottom of my heart. Oh my God. Yan. Ako, hindi nyo lang talaga, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang aking sarili. Pero yun yung nararamdaman ko, na ang saya-saya ko sobra. 16. Ano pa kaya kung makaabot ako ng 20 or 50 or 100 or 1,000? Oh my God. Hindi ko na siguro alam kung ano yung gagawin ko. Baka lumundag-lundag na ako sa tuwa. Yun. Thank you ulit, ha? Sana po madagdagan pa kayo. Ayan, makwento ko lang. Ang tanong kasi ay, paano ba ako nakarating dito sa Amerika? Yung pala, ang kwento ko kasi ganito. Nung araw, bata pa ako, siguro mga grade 2 ako. Hindi ko, ang tatay ko, palagi niyang sinasabi noon sa akin na, ako daw, ikaw anak, alam mo, makakarating ka sa Amerika. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano naman ako makakarating sa Amerika? 8 years old pa lang naman ako. Paano ko malalaman yun, di ba? Tapos sinasabi niya lagi na, basta makakarating daw ako sa Amerika. Kasi daw, ang buhok ko ay kulot. Sabi ko, bakit kaya? Ano kaya ang connection tapos ng kulot na buhok para makarating ka dito sa Amerika? At saka isa pa palang dahilan, kasi nga daw, yung kulay ko ay dark, di ba? Dark yung kulay ko, hindi ako maputi compare sa mga ibang mga Pilipino dyan sa atin. So sabi niya, kulot ka, dark ang your skin. Tinatawag niya ako noon na, excuse my word, pero tinatawag niya ako na negrita. Yun yung tinatawag niya sa akin. Tapos lagi nila akong tinusok-tukso, kulot salot, di ba? Nakakaano kaya yun? Nakakababa, di ba? Ng inyong self-confidence. Pero na-overcome ko yun. Lagi ko na lang sinasabi na kahit kulot ang buhok ko, kahit medyo dark ang aking balat, ito yung binigay sa akin ng Diyos eh. So, yun talaga, wala naman akong magawa. Uy, pero in fairness, nung medyo nagdalaga na ako, nag-try din naman ako na magpaputi. Uy, paniambili ko din ng mga sabon noon. Kahit na wala pa akong pambili. So, sinubukan ko rin naman na magpaputi. So, yun. Hindi ko alam kung ano ang connection ng lagi nang sinasabi ng tatay ko noon na mga bagay. Tapos, yun na, para ako ay makarating dito sa Amerika. Dahil, sa totoo lang, sa edad ko na yon, 8 taon or 9 years old. Pero grade 2 ako, so 8 years old.
Sino naman ang batang makakaisip na ikaw ay makakarating sa ibang bansa sa mga panahon na yun, di ba? Ang alam ko lang noon maglaro, no? Ang laro ko is Chinese garter, mga touching ba? Tapos yung shatong, hindi ko alam kung alam niyo yung mga laro-laro na yun, noong mga panahon namin na yun, kasi wala namang cellphone. Tapos, dahil hindi naman kami pinagpala pa, or although may buhay tayo, may magulang ako na mapagmahal, may mga kapatid ako, salat tayo sa pera. So, hindi tayo makabili ng, alam mo yun, yung mga laruan noon na Game Boy, mga ganyan, mga Pac-Man, hindi natin afford yan. Nakikita ko lang yan sa mga kalaro ko. So, nakikihiram, minsan papahiramin tayo, pipindot-pindot, pero wala, yun talaga yung ating buhay. So yun, hindi natin alam kung ano ang magiging buhay natin. Ito yung maglalaro ako noon. Pag uwi ko, minsan napapalo pa ako kasi napakadungis ko dahil mahilig akong maglaro ng tago-taguan. Tapos mga paa namin putik-putik, 'di ba? Tapos magtatago kami sa loob ng bahay, kahit naman sinong nanay matutuwa ba? Dahil ang mga anak mo ang dudumi, tapos maglilinis ka na naman ng bahay. Yun, nako. Hindi ko alam paano talaga ako nakarating dito. Napakasarap lang balikan ang mga alaala ng aking kabataan or ng inyong kabataan, di ba? Lalo na yung mga kasama nyo noon, ay nandiyan ka-Facebook nyo, or nagkikita-kita kayo sa social media. Uy, shout out nga pala dyan sa mga kababata ko, nandiyan sila sa Pangasinan. Hello Janet, si Ate Elvie, sila Ate Edith, si Lorna, at marami pang iba. Nako, na pasensya na kung hindi ko kayo mabanggit, ano, si Dadot, si Dani, yan yung mga mga batch ko, yung mga yan. Janet, Makmak, nako. Yan, kung sino may nakalimutan ko, pasensya na ha. Pero yan mga shout out sa inyo, kayo yung mga kabatch ko nung bata pa ako. Ay naku, napakasaya. Ayan, dito na tayo. Sabihin na natin ang sagot. Siya nga pala, nakarating ako dito noong 2015. Sa sobrang tagal ay nakarating din. Sabi nga, huliman at magaling, yun, maihahabol din. Ayun, nakarating ako. Ako pala ay nakatapos ng pag-aral sa sikap ng aking mga magulang. Ako isang registered nurse dyan sa Pilipinas. Pagkatapos, nag-apply ako ng trabaho dito sa Amerika. Ngayon, nung nag-apply ako ng trabaho dito, 2006 yun. Pero, kailangan na makapasa ka sa mga exams, di ba? Meron kami nung araw na CGFNS para ma-process ang aming visa. Yung palang, yung visa naman na yon nung nag-apply ako noong 2006, yon ay October. Tapos, lumabas kasi inayos nila ang mga papeles namin. Ang sabi doon, for visa processing na ako. Lumabas yun ng January. Sa kasamang palad, October to January, syempre naghintay ako noon. Nung January na lumabas na yung visa, ang nakasulat doon, I think after 1 year, ang nakalagay doon, no visa available. So, yung no visa available na yun, ay tumagal po iyon ng sobrang tagal. Sa totoo lang, hindi na rin halos ako umasa na matutuloy pa ako dito sa Amerika. Kasi, 2015, isipin nyo from 2006 yun, October, hanggang 2015. Tama ba yun? So, kasi 9 years. So, 9 years bago ako nagkaroon ng visa patungo dito sa Amerika. Yung 9 years na yun, kasi ang agency namin ang gumastos ng lahat. Dahil sila ang gumastos, kailangan, ang nare-required lang nila sa amin ay updated kami sa nursing skills, na kailangan kami ay nagtatrabaho bilang isang nurse
sa isang tertiary hospital. Ano ba ang tertiary hospital? Ang tertiary hospital, syempre, unang-una yung malaking hospital, tapos yung talagang may number of patients sila, at meron silang mga care na ibinibigay sa mga pasyente na hindi na ibibigay ng maliliit na ospital. Tapos may mga facility sila, may mga gamit sila na pwedeng gamitin, kagaya ng mga MRI at kung ano-ano pa, na hindi na ibibigay ng maliliit na ospital. Yun. So, nagtrabaho ako doon sa Saudi ng 9 na taon hanggang sa nakatanggap na nga ulit ako ng email na ang sabi ay open na ulit at ang pangalan ko ay nakasama na doon sa bibigyan ng visa. So, nung natanggap ko yung email na yon, syempre, sino ba naman ang hindi matutuwa? 'Di ba? Sa hirap ba naman na pinagdaanan ko nung ako ay kukumply ng mga requirements, lalo na nung nasa Saudi ako. Dahil hindi po madali kung ikaw ay nasa Saudi Arabia dahil ang mga babae doon noon ay restricted. Hindi po kami nakakapag-drive doon, hindi kami basta-basta nakakalabas. So, lalo na nung kailangan kong i-update yung English test ko or English exam na kailangan para mas ma-update nga. Kailangan ko pang pumunta sa syudad dahil ako ay nasa probinsya. So, yung probinsya namin, nagbabas ako, kasama ko ang asawa ko, 6 na oras bago kami makarating sa syudad. So, pagkapasa awa ng Diyos, ako naman ay nakakapasa sa mga exam. Yun nga, dahil na-update ko, after 9 long years, hanggang sa nabigyan ako uli ng pagkakataon na makapagtrabaho din ulit sa ibang bansa, sa ibang country naman. Yun, sinikap talaga namin na ma-comply ang lahat ng aming mga requirements sa tamang panahon nang sa ganyan ay makakuha kami ng visa dito sa Amerika. Nung nakakuha naman na kami ng visa dito sa Amerika, yun, syempre, simula na naman ng aming journey dito. Yun ay sa susunod naman na vlog natin. Yun lamang po. At maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta. Sana po sa susunod na vlog, nandiyan po uli kayo. Thank you. Ayan, inom uli ako ng aking paboritong drink. Ito na, ang aking tubig. Ito ang aking tubig. This is just water. This is just infused water. Okay? No alcohol or anything in it. It's just infused water with lemon, strawberries, and watermelon. It's just to hydrate me. It's just enough for me. Alright, see you later. Thank you so much. Bye.